The Philippine Showbiz List presents ang tunay na pagkatao ni Miss Universe 2022 Arbonnie Gabriel. Ang 28-year-old Filipino-American fashion designer, model, sewing instructor at beauty queen na si Arbonnie Nola Gabriel ay pinanganak noong March 20, 1994 sa Houston, Texas. Ang pangalan niyang Arbonnie ay nagmula sa kanyang Pilipinong ama na si Remigio Bonzon Arbon Gabriel. Ang kanyang American mother na si Dana Walker ay nagmula naman sa Beaumont, Texas. Si Arbonnie ay lumaki sa malaking pamilya kung saan siya ang unika iha at bunso sa apat na magkakapatid. Dahil sa nag-iisang babae, ay malapit siya sa kanyang mga kuya, kung saan gusto niya raw na nilalaro kasama ang mga ito ay mga larong panlalaki. A sustainable fashion designer. Mula sa pagiging volleyball player noong kanyang high school years, ay napunta naman ang interest ni Arbonnie sa mundo ng fashion. Sa edad na 15 taong gulang ay nahulog na ang loob niya sa pag-construct ng disenyo sa mga fabrics at textiles. Kaya naman nang magkolehiyo ay sinunod niya ang kanyang passion, kung saan ay nagtapos siya ng kursong fashion design with a minor in fibers noong 2018 sa University of North Texas. Nagkaroon din siya ng internship sa New York City sa sikat na fashion designer na si Nicole Miller. Ginamit naman ni Arbonnie sa magandang pamamaraan ang hilig niya sa fashion, kung saan ay nakilala siya bilang sustainable fashion designer. Katunayan, siya ang lead sewing instructor ng Magpies and Peacocks, isang Houston-based non-profit design house na ang dedikasyon ay upang magamit ang fashion as a force for good sa pamamagitan ng sustainability at community impact. Bilang Gucci Changemakers recipient, karangalan para sa kanila ang mga ginagawang likha, kung saan ang mga tinatapong mga textiles at fabrics mula sa mga landfills ay ginagawa nilang fashion collections. Maliban dito ay nagtuturo din si Arbonnie ng sewing classes sa mga kababaihang survivors ng human trafficking at domestic violence. Nagsilbi rin siyang inspirasyon sa mga kababaihan na maging komportable at confident in their own skin. Siya rin ang CEO ng kanyang sariling sustainable clothing line na Arbonnie Nola. Bilang isang fashion designer at model, ay gumagawa din si Arbonnie ng sarili niyang gown para sa nilalahokang kompetisyon o pang-araw-araw na kasuotan. Proud din niya yung pinapakita ang mga likha niyang ito at advokasyang may kinalaman rito sa kanyang social media account na pinuri ng karamihan. Pageantry. Mula sa fashion industry at pagiging modelo ay sinubukan niya ang kanyang kapalaran sa pageantry. Ang una niyang sabak sa larangang ito ay sa Miss Kema USA 2020 kung saan natapos siya bilang top 5 finalist. Sumunod naman ay sumali siya sa contest ng kanilang bayan na Miss Texas USA noong 2021 bilang Miss Harry County kung saan nakuha niya ang first runner-up. Hindi naman ito nakahadlang kay Arbonnie na lumahok muli ng sumunod na taon kung saan ay sa wakas na uwi niya ang panalong Miss Texas USA 2022. Arbonnie addresses allegations that her win was rigged. Sa ginanap na Miss USA 2022, Oktubre nung nakaraang taon sa Reno, Nevada sa Amerika, ay gumawa ng kasaysayan si Arbonnie nang siya ang kauna-unahang Filipina-American na makakuha ng titulo para sa nasabing kompetisyon. Pero nabalot ng kontrobersya ang kanyang pagkapanalo dahil may mga kapwa-kandidata siyang nag-post sa social media at inakusahang may dayaan o manong nangyari. Aligasyon nila na unfair, may paborito at daya ang pageant. Ilan sa mga kandidatang nag-akusa sa Miss USA organization ay sila Miss Montana, Miss Georgia at Miss New York. Pero sa isang episode ng E! News, isa-isang sinagot ni Arbonnie ang mga aligasyon na kumikwestiyon sa kanyang pagkapanalo. Sinimulan niya ito sa pagsasabing walang dayaan na nangyari dahil hindi umano siya lalahok sa anumang pageant o kompetisyon kung alam niyang siya ang mananalo at anya meron siyang integridad. Tinukoy din niya na marami sa mga aligasyong ito ay nagsimula dahil sa maraming sponsors na kumuha sa kanya kasunod ng kanyang pagkapanalo. Giit ni Arbonnie, bago pa man ang Grand Coronation Day, marami ng sponsors ang nakikipagtrabaho sa mga kandidata, gaya ng pag-shoot ng commercials. Hindi rin daw niya alam kung saan nanggaling ang isyong hindi siya nilapitan ng mga kapwa niya contestants matapos niyang manalo. Kung ang tinutukoy daw na issue ay hindi siya nilapitan sa entablado matapos niyang makoronahan, ito ay dahil na-cut short ang pag-ere ng pageant. Nais daw ni Arbonnie na linawin ang mga maling paratang sa pageant at anya, mataas ang respeto niya sa lahat ng kababaihang nakasama niya sa entablado. Proud Pinay.
Kasunod nga ng panalo ni Arboni sa Miss USA ay naging maugong naman ang kanyang pangalan, hindi lang sa Amerika, kundi lalo na dito sa bansa nang malamang may dugo siyang Pinoy. Lumaki man sa lugar ng mga banyaga ay mararamdaman pa rin ang pagiging Filipino ni Arboni. Katunayan, ang kanyang mga magulang ay ikinasal dito sa bansa. Ang amang si Remigio ay pinanganak dito sa Pilipinas at nagmula sa Malate, Manila. 25 taong gulang noon ang kanyang ama nang magtungo sa Amerika para sa isang college scholarship kung saan nakakuha ito ng doctorate degree in psychology sa University of Southern California. Sa isang panayam na ibahagi ni Arboni na ang lumaki sa two diverse cultures ang naging daan upang maging open-minded siya sa mga bagay-bagay. Ilang beses na rin siyang nakabisita dito sa Pilipinas kasama ang pamilya at kabilang nga sa mga lugar na napuntahan niya maliban sa lugar ng ama ay ang El Nido, Palawan at Cebu. Kwento pa ni Arboni na sa side daw ng kanyang ama ay malaki at maingay ang pamilya nito na na-enjoy niya lalo na sa tuwing nagkakaraoke sila at kumakain ng lechon. Naibahagi din ni Arboni na ilan nga sa paborito niyang pagkaing Pinoy ay ang adobo at sinigang na anya lumaki siyang kumakain nito na lutong natutunan daw ng kanyang ina mula dito sa bansa. Hindi na questionable pa ang pagiging proud ni Arboni sa kanyang pinagmulan. Sa kanyang sariling website, inilarawan niya ang sarili bilang Texas Filipina designer. Samantalang sa kanyang Instagram feed naman ay makikita sa mga post nito ang pagbida niya tungkol sa nilikha niyang Filipiniana outfits. May isang larawan pa nga siya kasama si Rabia Mateo matapos itong sumabak sa Miss Universe 2020 pageant. Nung mag-post naman siya ng Father's Day greeting para sa ama noong June 2021, lubos niyang pinapasalamatan ito dahil sa pagpapakilala nito sa pinagmulang lahing Pilipino. Dagdag pa rito, sa appearances ni Arboni sa American TV shows, masigasig siya sa pagkikwento tungkol sa kulturang Pinoy. Ilan din sa ginamit na gown ni Arboni ay mula sa Filipino designers na kanyang pinagmamalaki. Dahil na rin sa pinamalas sa magandang katangiang ito ni Arboni, hindi na rin nakapagtataka kung bakit agad niyang nakuha ang puso ng lahat ng Pilipino at sinuportahan ang kanyang laban sa Miss Universe 2022. Miss Universe 2022 Journey. Simula pala ng kompetisyon ay kabilang na nga ang pangalan ni Arboni sa listahan ng mga kandidatang may tsansang makapag-uwi ng titulo at korona. Tunay ngang stand out si Arboni mula sa kanyang pasabog outfit na siya mismo ang nagdidisenyo at kanyang ibinabandera sa Miss Universe competition. Maliban rito, ang national costume niya na Woman on the Moon ang isa sa nakatanggap ng pinakamaraming atensyon at papuri sa preliminary competition. Sa isang panayam na ibahagi ng may likha nito na Filipino fashion designer na si Patrick Isorena, na personal niyang nakilala ang mga magulang ni Arboni nang umuwi ang mga ito ng Pilipinas mula sa Amerika noong December 2022. Personal daw na kinuha ng mga ito ang national costume na ginamit ng kanilang anak. Ayon kay Patrick, masyado daw kasing malaki ang magagastos na pera kung ipapadala sa Amerika sa pamamagitan ng freight forwarder ito. Sa isang Instagram post ay ibinunyag ni Arboni na 2 araw bago magsimula ang kompetisyon ay saka lamang niya nasukat ang kanyang national costume. Bilanggit din niya na inspirasyon ang naturang kasuotan sa Monumental Apollo 11 mission. Bilang aspiring astronaut, sinabi ni Arboni na ang purpose ng costume ay upang makapagbigay inspirasyon sa mga kababaihan in all spaces across the universe to dream big, shoot for the moon, and achieve something out of this world. Pinapurihan din ang Phoenix-inspired cape na sinuot niya sa swimsuit round. Mismong si Arboni ang gumawa nito na ginamit ang kanyang pagiging eco-friendly. Pero maliban dito, isa nga sa nakaagaw pansin ay ang espesyal na mensaheng nakasulat rito na, "If not now, then when?" na ayon kay Arboni, ito ang kanyang favorite motto. Miss Universe 2022. Sa kabuuan, masasabing ang maganda ang pinamalas ni Arboni sa preliminary competition. Kaya naman sa ginanap na Grand Coronation Night ng 71st Miss Universe sa New Orleans Memorial Convention Center sa Louisiana, USA, isa siya sa mga kandidatang tinutukan ng pageant fans. At tulad ng inaasahan, ay muling nagpakitang gilas si Arboni sa international stage. Mula nga sa 83 candidates, pinatunayan niyang isa siya sa karapat-dapat na makakuha ng titulo. Ipinasa ni Miss Universe 2021 Harnas Kaur Sandhu ng India ang Force for Good crown ng Miss Universe kay Arboni.
Tila hindi naman makapaniwala si Arbonne na siya ang nagwagi dahil habang inaanunsyo ang bagong tatanghaling Miss Universe, imbis na magulat ay tila na mental block siya. Saka lang nito napagtanto na siya ang nanalo nang isabit sa kanya ang sash ng Miss Universe 2022 at iabot ang bouquet of flowers. Gumawa rin ng kasaysayan ng kanyang panalo bilang siya ang kauna-unahang Filipino-American na nakapag-uwi ng titulo at pinakamatandang na koronahang Miss Universe. Phenomenal queen niya kung ituring si Arbonne na simula pa lang ay naroon na upang manalo. Bukod sa kanyang outstanding creations at winning look, inilatag rin niya ang kanyang saloobin sa naging tanong ng judges. Sa ginanap na dalawang set ng question and answer portion, pinatunayan niyang siya ang karapat-dapat na tanghalin bilang Miss Universe 2022. Nakuha niya ang puso ng mga horado at manonood sa pagbabahagi nito ng kanyang advokasya kung paanong nakatulong ito at madala niya sa malaking platform sakaling manalo siya sa kompetisyon. Arbonne thanks the Filipinos. Hindi naman nakalimutan ni Arbonne na pasalamatan at pagbigay pugay sa mga Pilipino sa interview sa kanya ng mga miyembro ng media matapos siyang koronahan bilang Miss Universe. Mensahe niya, mabuhay Philippines, mabuhay Filipino fans. Maraming salamat sa lahat ng tulong ninyo. The support is everything. I feel it in my heart. I heard it in the room. It was an amazing energy. The Filipino blood is so strong. We are hardworking. We are fun. And we're determined, and I'm so proud to be half Filipina. Hindi lang dito ipinakita ni Arbonne ang pagiging proud niya bilang Pinoy. Sa backstage interview sa kanya, matapos makoronahan, tinanong sa kanya kung ano ang una niyang gagawin matapos manalo. Dito, isa sa mga binanggit ni Arbonne ay gusto niyang kumain ng paborito niyang Filipino treat at yon ay ensaymada. Samantala sa isang short video na ipinost sa isang pageant vlog, mapapanood si Arbonne na hawak-hawak ang little flags ng Pilipinas at US bilang pagpapahayag ng pagiging proud niya sa kanyang Filipino-American heritage. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!